Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Nadagdagan pa ang mga nagkansela ng face-to-face classes sa bansa, bagamat nabawasan ang mga lugar na pumalo sa danger level ang heat index o damang init. Ang pinakamataas na heat index kanina naramdaman sa Giwan, Eastern Samar na pumalo sa 46 degrees Celsius. Bukod sa module, online o blended learning sa mga klase, kanya-kanyang diskarte na rin ang ilang lokal na pamahalaan. At yan po ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Dinatnan kung sarado ang mga paaralang ito sa Quezon City. Tuloy ang klase pero hindi muna face-to-face, kundi kanya-kanyang aral munang estudyante sa kani-kanilang bahay. Maaaring sa pamamagitan ng modulo online o blended learning. Kahapon kasi nag-abiso ng lokal na pamahalaan sa mga public daycare at public elementary at high school sa Quezon City upang maiwasan ang pagkaklase habang nakapanggigitata ang init. Ganito rin daw sa ilang lugar sa bansa. Pinauubaya naman sa mga pribadong paaralan ng pagpapasya. Mas okay daw yan sa grade 9 student na naiinitan daw kung sa paaralan ng klase. Mas madali po kasi po hindi po masyado mainit kasi po malapit lang po yung electric fan. Tapos nakakainom na po ng tubig kasi malapit lang din po yung ref. Sa ngayon po mas okay po na mag-online po muna kasi at least dito pag nasa bahay, may nakatutok sa kanya ng electric fan, tapos nakikita po namin siya na okay ang kalagayan niya. Pwede ring dumiskarte ang mga LGU, tulad sa Muntinlupa kung saan City Hall ang nagpasyang paikliin ang klase sa public elementary at high schools hanggang alas 10 na umaga. Wala na silang klase sa hapon pero pwede magpa-blended learning ang school division office. Blended learning na rin muna sa public schools sa Caloocan maliban sa grade 6 na may pagsusulit sa National Achievement Test. Sabi ng DepEd, walang iisang patakaran sa buong bansa. Depende talaga sa school division's head o lokal na pamahalaan. Iba-iba po ang sitwasyon sa bawat lugar sa ating bansa. Pwedeng mainit sa Luzon, hindi ganun kainit sa Visayas. Ang LGU naman po, meron din silang authority. It is well within their powers para magsuspende ng classes. Pero sa pangkalahatan, pwedeng ituloy ang klase ng hindi pumapasok sa paaralan. Ang sinususpende lang po natin ay in-person classes. Yung mga alternative modes such as online learning, pwede rin yung mga modular learning. Yan po yung ginagawa natin sa ngayon. Pag napakainit po ng panahon, mahalaga yan dahil ayon sa survey ng Alliance of Concerned Teachers NCR Union, 7 sa kada 10 guro ang nagsabing unbearable o hindi na matiis ang init. Halos 9 naman sa kada 10 guro ang nagsabing naapektuhan ng sobrang init ang focus ng mga mag-aaral. Payo naman ng Department of Health, mas magandang maluwang, hindi masyadong nagsisikipan, may bintana, kaya naman ang ventilador, may iba pa nga, may air condition. At yung mga bata ay nakakainom kagad ng tubig. May sapat na tubig doon para hindi sila na dehydrate. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Narito naman po ang iba pang LGU na nag-anunsyo ng suspensyon ng face-to-face classes para bukas at sa mga susunod pang araw. Dahil sa matinding init hanggang April 5, walang in-person classes sa General Santos City. Ipatutupad naman yan hanggang April 15 sa Sultan Kudarat. Sa South Cotabato, mga panghapon na klase po ang kanselado sa mga bayan ng Polomolok at Tantangan. Patuloy na tumutok para sa iba pang lugar sa bansa na nagkansela ng klase.